So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, abay, mukhang napikon na rin po itong si President Bongbong Marcos sa kanyang ate, sa kanyang kapatid. Abay, sino ba naman mga minamahal ang hindi mauurat? Sino ba naman mga minamahal ang hindi mapipikon? Na ikaw na mismong ate ka, na dapat ikaw mismo na panganay, tumutulong ka sa kapatid mo sa pagpapaunlad ng ating bayan, sa kaayusan ng mamamayang Pilipino, sa anumang uri ng bagay, dapat tumutulong ka. Kaso, ang nangyayari mga minamahal, patuloy po na nagiging pabigat itong si Senator Amy Marcos, at kung minsan pa nga po, ay di umano, tinitira daw po ni Senator Amy Marcos itong si First Lady na wala namang ibang ginawa sa kanya kundi tulungan lamang po ang gobyerno. Alam niyo yung Love for All? 'Di ba? Malaking tulong 'yun sa mamamayang Pilipino. Yung generika ni First Lady na kung saan lahat ng mga Pilipino na may sakit, pumunta lang po sa pinakamalapit na Love for All, abay tutulungan po kayo ng gobyerno. Nagmamalasakit na nga po ang ating First Lady, tinitira pa ni Amy Marcos, and now pati yung kanyang kapatid binabangga at sinasagasaan niya. Anong klase kang ate? Well, kung sa bagay, adopted lang naman daw, di umano. Itong si Amy Marcos, tingnan nyo, sa kanilang magkakapatid, siya lang yung Judas. Siya lang yung black sheep. Alright, mga minamahal. So, nagsagawa ng Senate Foreign Relations Committee itong si Senator Amy Marcos, na kung saan tinatopic doon mga minamahal yung di umano'y illegal daw po na pag-aresto ni former President Duterte, 'di ba, ng gobyerno. So parang gusto niyang sabihin na mali daw po ang ginawa ng kanyang kapatid. So nararapat lamang daw po na imbestigahan itong nangyaring paghuli dahil illegal daw po ang paghuli kay former President Duterte at yung pag-turnover nito sa International Criminal Court. Alam mo, Amy, sa halip na makatulong ka, naging pabigat ka pa sa gobyerno. Akala mo ba madali lang yung ginagawang trabaho ni President Bongbong Marcos? The way na hulihin si Kibuloy, akala mo sobrang dali lang na desisyon na yun? Ha? Na kaibigan mo, pinahuli mo kasi may mali. Sobrang hirap na desisyon yun, mga minamahal. Imagine, may pinagsamahan kayo ng tao. And aminin natin na may naitulong naman si Kibuloy sa kampanya ni PBBM. Pero despite na kahit may naitulong ka, mas nangibabaw pa din kay President Bongbong Marcos yung batas at hindi niya tinolerate yung maling ginagawa ni Kibuloy, kaya tingnan ninyo, nabigyan ng leksyon. And then ngayon, kay former President Duterte, mabigat din tong desisyon na ginawa ng ating administrasyon. 'Di ba? Pero despite na mabigat, ginampanan pa din ni President Bongbong Marcos yung tama. Ginampanan niya pa din yung nararapat. Na supposedly bilang kapatid, dapat tumutulong ka. 'Di ba? Isa ka sa nagpo-promote ng ginagawa ng kapatid mo. Na tama yung ginawa ng kapatid mo, walang labis, walang kulang. Kaso ewan ko ba, mas nanaig yung pagiging sip-sip ni Amy dito sa mga Duterte, tinatawag din naman siyang bangag. Tinatawag din naman itong si Amy Marcos na ahas, traksil, manggagamit. 'Di ba? Hindi ata aware itong si Amy Marcos sa tirada sa kanya ng mga DDS, no? Ewan ko ba dito kay Amy Marcos, hindi pa din nadadala. So ngayon nga po mga minamahal, meron pong nangyaring rally doon sa Cavite, Dasmariñas. And I think for me, this is a big deal. Kasi hindi na po minention ni President Bongbong Marcos, mga minamahal, yung pangalan ni Senator Amy Marcos. Hindi niya na minention na ito po yung mga magagaling kong senador, hindi niya na minention. I think napikon na. Dapat Amy Marcos, umalis ka na dyan sa alyansa. 'Di ba? Umalis ka na dyan. Kung yan man yung strategy mo, 'di ba, yung mamangka sa dalawang ilog, sobrang pangit ng strategy mo. 'Di ba? Kailangan mo atang pukpukin sa ulo bago ka magising sa katotohanan na sinusuka ka na nga ng taong bayan kaya hindi ka na makaakyat-akyat sa survey. 'Di ba? At saka yung nakakapagtaka dito mga minamahal doon sa Foreign Relations Committee na isinagawa ni Amy Marcos, ang nakakapagtaka doon mga minamahal, bakit ang bias? Bakit po kulang paawa
kay Digong ang nakikita natin doon, pero yung pamumukpok ni Hanilet, wala. Pansinin ninyo, mga minamahal, yung pamumukpok ni Hanilet, wala. 'Di ba? Yung ginagawang kababuyan ni Hanilet, pagmumura ni Kitty Duterte, hindi natin makita. Abay, bakit naman ganoon? Bakit naman ganere? Okay, basahin natin to. Alam nyo po, hindi po sila mga baguhan. Ilan po sa kanila ay dumaan na po sa Senado. Dati pong mga senador. Nandyan po si dating Senador Cayetano, dating Senador Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, Senator Soto. 'Di ba? So, may mga hindi nabanggit na pangalan, mga minamahal. Itong si President Bongbong Marcos. Siguro, I think, yung mga hindi niya binanggit na pangalan, kabilang na nga dito si Amy Marcos, abay, feeling ko lang naman, mga minamahal, ay talaga nga namang sukdulan na. Tama na. Oo. Parang, red flag na to. Kasi sa totoo lang, mga minamahal, kung meron talagang care, itong si Amy Marcos, dapat una pa lang kinakampihan niya na yung kapatid niya. Kasi, you know, in this world, mga minamahal, blood is thicker than water. 'Di ba? Dugo mo pa din yan, dugot laman mo pa din yan, and supposedly, dapat kayo din yung nagtutulungan. Well, ano nga ba yung magagawa natin kung itong si Amy Marcos ay di umano'y isang ampon? 'Di ba? Kaya hindi natin makitaan ng pagmamalasakit, pagmamahal sa sarili niyang kapatid. Magkapatid lang ata sila sa ina, pero sa ama, hindi. Kasi itong si Amy, tingnan nyo naman yung posture ng itsura niya. Yung isang Emmy, 'di ba? Emmy Marcos, or yung nakababatang Emmy, maganda. Si Amy naman, pinuno ng retoke. Nakabotok ang ang noo, kaya walang laman yung utak. 'Di ba? Nagpabawas ng baba. Yung binawas sa baba na sobrahan, pati utak ata nabawasan din. Nagpatangos ng ilong, kung ano-ano pa. Diyan ba napupunta yung sinusweldo ng taong bayan namin sa inyo? Ha? Parehas lang kay Kitty Duterte. Build. Napunta sa ilong, sa mata, sa jawline. Puro na lang pagpapaganda ang ginagawa, imbis na tupagin yung trabaho. Kagaya dito kay Robin Padilla, imbis na magtrabaho, ano yung ginawa? Naglamyerda. Doon pa talaga sa The Netherlands. Talaga lang ha, Robin Padilla. Talaga lang ha, tapos ngayong na-aksidente ka, tawa-tawa ka pa. Di ba parang timang, parang mga gago, parang mga nauulol. So anyway, para sa akin, mga minamahal, kababuyan itong ginawa ni Amy Marcos. And I think wala na din boboto dito, mahina na siya sa mga survey 'Di ba? Galit sa kanya yung Duterte, galit sa kanya yung mga loyalists. Sino pa nga bang boboto sa kanya? Yung kanyang mind gaming, medyo pangit. Mga minamahal yung strategy ng kanyang laro. Hindi maganda yung yung sitwasyon ng niya, ng laro niya. Wala tayong makikita healthy production ng kanyang laro. Parang siya yung siya yung natatrap out. 'Di ba? Hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang hari. You cannot serve two master. Kaya tandaan mo, kapatid mo presidente, supposedly dapat kampihan mo. Yun lang naman yung sa amin. Hindi yung magsisip-sip ka, tinatawag ka na nga, lelang mo, Amy. 'Di ba? Utuin mo, lelang mo. 'Di ba? Sinusuka ka na nila. Madami nang sumusuka sa'yo. Konti na lang naniniwala sa'yo. 'Di ba? So sikapin mo na bawiin mo muli yung tiwala ng mga loyalista sa pangalan mo. Huwag mo nang ulitin yung mga bagay na hindi naman dapat. Nakakahiya ka. 'Di ba, mga minamahal, kadiri, no? Alright. Nauwaw tayo dun Anyway, mga minamahal, yun po. So, pahingi lang po ako ng comments ninyo. Yan, mahalaga yung comments nyo para sa akin, mga minamahal. Comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe. Yes, subscribe syempre. And hit the notification bell. Huwag niyong kalilimutan, mga minamahal, na i-hit yung notification bell para lagi po kayong na-update sa mga videos na ina-upload bawat araw or bawat oras para lagi kayong nagiging updated sa Balitang Bayan. Ulat na makatotohanan at hindi po fake news. Again, it's me,
Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.